Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang kasal ay isa sa mga pangarap na mangyari ng dalawang taong nagmamahalan. Pero sa panahon ngayon, hindi lahat ay siniswerte na makasal sa taong kanyang minamahal. Ikaw ka, barangay, pangarap mo rin bang ikasal? Ano ba ang iyong dream wedding? Dear Mama Mia, ang buhay ay parang gulong na umiikot-ikot lang. Minsan masaya at magaan ang takbo nito, pero madalas na malubak at inuulan ng mga problema. Ganun din pagdating sa buhay at pagdating sa relasyon. Ang sabi nga nila, ang mga pagsubok ang tunay na nagpapatatag sa relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Hello, Mama Mia. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Noli. 34 years old. Ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang supervisor sa isang convenience store. Ilang taon na rin akong tagapakinig ng Barangay FM. At ito nga, Mama Mia, naisipan ko na rin na magpadala ng sulat sa programa mong Barangay Love Stories para makapagbahagi ng aking sariling kwento. Hindi ito masyadong madrama. Siguro, pero sigurado ako na makapag-iwan ito ng malaking aral sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Second year high school nang maging girlfriend ko si Rose, Mama Mia. Siya rin talaga ang masasabi kong first love ko. Lahat na kasi halos ng katangian na gusto ko sa isang babae ay nasa kanya na lahat. Mabait, matalino, at mapagmahal sa kaniyang mga magulang. Maswerte nga ako kasi kahit hindi kami pareho ng estado sa buhay, napansin niya pa rin ako. Marami rin siyang ibang manliligaw pero ako talaga ang bukod tanging sinagot niya. Kaya lang na makagraduate na kami ng high school ay kinailangan kong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Naging tagabantay ako sa malaking tindahan ng tita ko. At kahit na magkalayo kami ni Rose, nagpatuloy pa rin ang aming relasyon. Hi darling ko, kumusta ka na? Ewan ko sa'yo. Oh, bakit parang galit yata ang darling ko? Hindi ako galit, no? Weh, hindi talaga? Oo, hindi nga ako galit. Bakit parang lumalaki ang butas ng ilong mo? Paano mo naman nalaman na lumalaki ang mga butas ng ilong ko? Hindi mo naman ako nakikita. Ramdam ko lang kasi kapag ganyan ang tono mo. Kasunod nun yung pag-react na ng ilong sa mukha mo. Ay, naku, Noli. Naiinis na nga ako sa'yo, inaasar mo pa ako. Oh, di umamin ka rin na naiinis ka talaga sa akin. Ewan ko sa'yo. Bakit ba kasi, darling? Ano bang nagawa kong kasalanan para mainis ka ng ganyan sa akin? Kasi naman, hindi ka tumawag kahapon. Text ako ng text sa'yo pero hindi ka man lang nag-reply sa akin kahit isang beses. Sorry na. Sinabi ko naman sa text ko kanina, nakaka-load ko lang, di ba? Bakit hindi ka man lang nakitext sa mga katrabaho mo kahapon? Wala rin kasi silang load. Kanina lang din kasi dumating yung sweldo namin. Kaya pare-pareho kaming walang pera kahapon. Dami mong dahilan. Darling, huwag ka nang magalit sa akin. Kasi naman, hintay ako nang hintay sa tawag mo kahapon pero hindi ka naman pala tatawag. Na hindi ka man lang gumawa ng paraan para may text ako. Napuyat patuloy ako. Sorry na talaga. Hindi na mauulit, promise. Next time, hahanap na talaga ako ng pwede kong utangan ng load. Gagawa ako ng paraan para ma-text ka.
Kahit mang-hold up pa ako ng mga customer namin sa store, gagawin ko para lang makapag-load ako para sa'yo. Uy, grabe ka naman. Yan ang wag na wag mong gagawin, darling. Mas mabuti na yung magutom ka. Hindi mo ako ma-text o matawagan kaysa gumawa ka ng masama sa ibang tao. Kapag talaga tinuloy mo yung nasa isip mo, hihiwalayan na kita. Joke lang naman, darling. Siyempre, hindi ko gagawin yun. Takot ko lang na makulong, no? Saka alam ko naman na walang maidudulot na maganda ang paggawa ng masama sa kapwa natin. Ay naku, akala ko naman seryoso ka talaga sa sinabi mo kanina. Basta wag mong gagawin yun ha. Ayoko magkaroon ng asawang kriminal. Asawa? Ibig sabihin, magpapakasal ka sa akin? Oo, pero matagal pa yun. Alam mo naman na kailangan ko pa makapagtapos ng college. Pagkatapos noon, kailangan ko pa magtrabaho. Tapos kapag nakabawi na ako kina nanay at tatay, doon lang tayo pwede magsimula ng totoong buhay na para sa ating dalawa. Kaya sana makapaghintay ka pa sa akin. Oo naman. Alam mo naman na sanay ako maghintay. Saka basta para sa'yo, sigurado ako na sulit ang lahat ng paghihintay na gagawin ko, darling. Hindi madali ang long-distance relationship, Mama Mia. Kahit pa nga sabihin na pareho lang naman kaming nasa Pilipinas, ang hirap pa rin nang hindi kami nagkakasama ng personal. Hindi namin nahahawakan o nayayakap ni Rose ang isa't isa. Hindi pa rin uso ang video call noon, kaya hindi rin talaga kami nagkakakitaan. Hanggang sa text at tawag lang ang nagagawa naming dalawa. Kaya naman sinubok din talaga kami ng mga problema ng panahon na yun. Lalo na kapag hindi ko natatawagan si Rose. Dahil iniisip niya na baka may ibang babae na ako sa Maynila. Pero ang kagandahan doon ay kaagad din naman kaming nagkakaayos dalawa. Minsan din ay nagkasakit siya pero wala akong ibang magawa kung hindi ang tawagan siya at sabihin sa kanya na magpalakas siya. May mga oras na halos gusto na naming sukuan ng isa't isa, Mama Mia. Pero mas matatag ang pagmamahalan namin, kaya mas pinili naming ipagpatuloy ang relasyon na aming nasimulan. Hanggang sa makagraduate na rin si Rose at nagdesisyon siya na lumuwas ng Maynila para pareho na kaming doon magtatrabaho. Ang bango ng niluluto ng darling ko ha. Longganisa lang naman to na nabili ko dun sa katrabaho ko. Talaga? Bakit parang ang sarap ng amoy? Vegan longganisa kasi to. Umuwi yung katrabaho ko sa Ilocos nung 1 linggo at pagbalik niya, binentahan niya kami ng mga ganitong ulam na pwedeng lutuin. Kaya kumuha na rin ako kasi mura lang naman. Mukha ngang masarap. Pero alam mo, parang may gusto akong unahin na almusalin ngayon. Ha? Pakis nga ako. Darling, ano ba? Huwag mo nga akong halikan sa leeg. Nako, nakikiliti ako. Eh di dito na lang sa may likod ng tenga mo. Darling, tama na. Teka lang, papatayin ko lang itong apoy sa kalan. Maghahain na rin ako kaya maupo ka na dyan. Ikaw talaga? Mamaya na tayo kumain. Kasi mas gusto pa kitang almusalin talaga, darling. Tama na nga. Pakis Malakas ang naman. kiliti ko dyan Pakis nga uli. Noli, seryoso na. Tama na kasi. Baka kung saan pa mapunta yung ginagawa mo sa akin. O sige na nga. Titigil na ako. Pasensya ka na, darling ha. Medyo nadala lang ako kasi ngayon lang ulit kita nakasama ng ganito kaaga pagkatapos ng ilang araw na trabaho natin. Ayos lang, naiintindihan ko. Maupo ka na dyan para makapag-almusal na tayo. Nasa lamesa naman na ang sinangag na kanin tsaka pritong itlog. Hahanguin ko lang tulong ganisa sa kawali. Okay. Eto na ang masarap na vegan longganisa. Darling, kahit saang lupalop pa ng Pilipinas gawa ang longganisa na yan,
Sigurado ako na masarap pa rin yan basta ikaw ang nagluto. Sus! Bolero! Kumain ka na nga lang dyan. Teka, lalagyan muna kita ng sinangag na kanin bago ako maglagay dito sa plato ko. Oh, ayan. Ang sweet naman ng darling ko. Dapat ganyan ka pa rin kahit totoong mag-asawa na tayo, ha? Oo naman. Araw-araw kitang lalagyan ng kanin at ulam sa plato mo. Kahit pa tumanda na tayo at isa na lang ang ngipin natin na panguya sa mga pagkain na to. Parang ewan to. Pero darling, ang sarap siguro ng feeling na yun, no? Ang alin? Yung feeling na totoong mag-asawa na tayo tsaka may mga anak na kasama tapos nagkukulitan dito sa tabi natin. Pwede namang mauna na yung paggawa ng baby kung gusto mo, darling. Ikaw pa nahihirit ka dyan. Alam mo namang hindi pwede. Joke lang naman yun. Pero darling, gusto ko kapag kinasal na tayo, naka-white wedding gown ako, ha? Kahit mumurahin lang. Basta yung puti ang kulay para malinis at elegante tignan. Kapag nakaipon na ako, ibibili ko sa'yo ang pinakamagandang white wedding gown na makikita ko. Promise ko yan sa'yo. Ikaw ang magiging pinakamagandang babae sa araw ng kasal natin. Mama Mia, hindi alam ng mga magulang ni Rose na nagsasama na kami sa iisang bubong. Ang alam lang ng mga ito ay nagtatrabaho si Rose sa Maynila at nakatira sa bahay ng isa nitong dating kaklase. Dahil malaki ang tiwala sa kanya ng kaniyang mga magulang ay hindi nag-iisip ang mga ito ng ibang bagay na pwede niyang gawin. Naniwala lang ang mga ito sa kung anuman ang ipinagpaalam ni Rose sa kanila. Pero kahit nagsasama na kami ni Rose sa iisang bahay na parang halos mag-asawa na, ay hindi naman kami lumampas sa limitasyon namin, Mama Mia. Oo, naglalambingan kami kagaya ng kiss at yakapan, pero hanggang dun lang yun. Hindi kami dumating sa point noon na may nangyayari na sa aming dalawa. Alam kasi namin pareho na bata pa kami at hindi pa handa kung sakali man mababuntis si Rose. Takot kami sa responsibilidad na pwedeng dumating sa amin sa oras na gawin namin ang bagay na yun. Mama Mia, yung mga araw na wala kaming pasok sa trabaho ni Rose, ang pinakamasasayang araw para sa aming dalawa. Kasi yun ang araw na wala kaming ibang ginawa kung hindi ang magkulong lang sa bahay. Maglambingan at bumuo ng mga pangarap na para sa aming dalawa. Pangarap din kasi talaga namin ang makasal sa isang simbahan. Kahit hindi magarbong kasalan ay ayos lang, basta matawag ko lang si Rose na legal na misis ko. Gusto ko rin tuparin ang pangarap niya na makapagsuot ng puting wedding gown. Ang pangarap namin na magkaroon ng mga anak at buhay na simple lang pero masaya. Naniniwala kasi ako na hindi naman talaga pera ang makapagbibigay ng kasiyahan sa isang tao. Kung hindi yung tunay na pagmamahal na pwede nating maibigay sa kanya. At yung tiwala na kahit kailan ay hindi natin sisirain. Siguro pwedeng makadagdag ng kasiyahan ng pera. Pero wala pa ring makakapantay kung alam mo sa sarili mo na tapat at tunay kang nagmamahal. Grabe, ang traffic talaga kapag ganitong oras. Nandyan ka na pala, darling. Oh, darling, ang aga mo naman yata nakauwi dito sa bahay. Nag-half day kasi ako sa trabaho ko. Halika na dito. Nakapagtimpla na ako ng kape tsaka may turon at sapin-sapin na rin na pang merienda natin. Sakto, nagugutom na rin ako eh. Eto na ang kape mo, tsaka platito ng sapin-sapin. Kumuha ka na lang ng turon kapag naubos mo na yung nasa platito mo. Salamat darling,
Saan ka nga pala nakabili nitong sapin-sapin? Ang tagal ko nang gustong kumain nito. Wala lang ako mabilan. Diyan lang, malapit sa may babaan ng jeep. Naglakad lang din kasi ako pa uwi dito sa atin. Kaya nakita ko na may tindang mga kakanin doon. Naalala ko nga na nabanggit mo dati na naghahanap ka nitong sapin-sapin, kaya 2 balot ka agad ang binili ko. Pinagdagdagan ko na nga rin ng latik kasi alam ko na yun ang gusto mo. Kilalang kilala mo na talaga ang sikmura ko. Alam mo lahat ng mga tungkol sa pagkain na gusto ko eh. Siyempre naman no, inaalam ko talaga yun. Kasi gusto ko, nabibigay ko yung mga bagay na kailangan mo. Kasama na dun yung mga pagkain na gusto mong kainin. Ang sweet naman talaga ng darling ko. Pakis nga ako. Mamaya na, may pawis ka pa eh. Sige na nga. Pero matanong ko lang, bakit nga pala nag-half day ka sa trabaho? Sumakit kasi yung puson ko kanina bago mag-lunch break. Kahit wala naman akong dalaw. Buti nga pinayagan ako ng supervisor namin na umuwi kasi hirap na talaga akong kumilos kanina. Pero kamusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Mas okay na kaysa kanina. Dapat pala hindi ka na naghanda ng merienda. Nagpahinga ka na lang sana sa kwarto. Okay na nga ako, darling. Parang ang nagdahilan lang tong puson ko para makauwi ako ng maaga. Kasi pagdating ko dito sa bahay, wala na talaga yung kirot kaya nakakilos pa ako para maghanda nitong merienda natin. Pero alam mo, parang napapadalas na yung pananakit ng puson mo kahit wala ka namang dalaw. Oo nga eh. Dati nararamdaman ko lang to kapag nagkakaroon ako ng period. Pero ngayon, kahit wala akong menstruation, kumikirot na tong puson ko. Darling, sa tingin ko, kailangan mo na magpa-check up. Ha? Ayoko! Alam ko naman na hindi seryosong bagay to kaya hindi ko na kailangan pa na magpatingin sa doktor. Hindi naman sa tinatakot kita. Pero paano kung iba na pala ang dahilan ng pananakit ng puson mo? Mas mabuti na yung malaman natin kung ano pa man yan para maagapan natin. Basta ayoko. Hindi ko kailangan magpa-check up kasi wala naman akong sakit. Normal lang sa babae ang sumakit ang puso niya. Kaya normal lang din tong nararamdaman ko paminsan-minsan. Tsaka sinabi ko naman na kanina na wala na nga akong kahit na anong kakaibang nararamdaman ngayon Kaya walang dahilan para pumunta pa ako sa doktor, okay? Ay, o sige, ikaw ang bahala. Mama Mia, ang kwento ni Rose noon mula nang magkaroon siya ng menstruation period nung grade 5 siya, ay naging irregular na raw iyon. Nung una, kada 3 buwan siya kung magkaroon ng dalaw. Hanggang sa may mga oras na nagkakaroon na lang siya ng 3 beses sa isang taon. Hindi niya yun ginawang big deal kasi ang alam niya, may mga babae naman talaga na irregular ang menstruation period. Kaya lang habang tumatagal ay lumalala naman ang pagsakit ng puso ni Rose kahit pa wala siyang dalaw. May oras pa nga noon na namimilipit siya sa sakit habang nakahiga siya sa kama namin. Naiiyak na siya noon habang nakahawak sa puso niya. Ayaw niya namang magpadala sa ospital dahil mawawala din naman daw ang pananakit ng puso niya. Hanggang sa kinahapunan ay naging okay na nga ang pakiramdam niya. Madalas na ganun ang nangyayari sa bahay, kaya naman kinukumbinsi ko na talaga siya noon na magpa-check up na. At nang maisipan niyang gawin ang suggestion ko, ay sinamahan ko siya na magpa-check up sa isang OB-GYN. Tagal naman ni doktora. Relax ka lang, darling. Kinakabahan na kasi ako. Kung bakit kasi kailangan pa nating bumalik ngayon? Kasi nga, ngayon palang lalabas yung resulta dun sa mga test na ginawa sa'yo. Ayun na nga Bakit kasi hindi na lang kahapon lumabas para isang bagsakan na lang yung kaba na nararamdaman ko ngayon? 12 hours daw kasi bago makuha yung resulta, di ba? Kaya wala tayong magagawa kung hindi ang maghintay talaga. Basta relax ka lang. Sigurado naman ako na
magiging maayos kung ano man ang sasabihin ni Doktora sa atin mamaya. Andiyan na si Doktora. Relax ka lang darling, okay? Oo, sige. Hi! Sorry kung medyo natagalan ako. May humarang kasing makulit na pasyente sa akin kanina. Kaya hindi ka agad ako nakapasok dito. Okay lang po, Doktora. Ayos lang po ba na nandito ako habang binibigay niyo kay Rose yung resulta ng mga test na ginawa sa kanya? Ikaw ang partner ni Rose, diba? Opo, matagal na po kami magka-live-in at ayoko po sana siyang iwanan na mag-isa dito. Gusto ko po na may kasama siya habang pinapaliwanag niyo ang mga nakasulat dyan sa papel na hawak niyo. Sige, ayos lang. Walang problema. Doktora, pwede ko na po bang malaman ang resulta? Oo naman. Eto oh. Tignan mo tong sonogram na hawak ko. Ito yung result ng ultrasound na ginawa namin sa'yo kahapon. Makikita mo dito yung dahilan kung bakit palaging sumasakit ang puson mo. O ayan, tignan mo yan. Ano pong ibig sabihin yan, Doktora? Sorry po pero kasi hindi ko rin po naiintindihan yung nakalagay dyan eh. Eto kasing nandito sa part ng ovary mo, eto yung malaking cyst na dahilan kung bakit madalas na sumasakit ang puson mo. Ito rin ang dahilan ng irregular menstruation period mo. Cyst? Bukol? Di ba cancer po yun? Ibig sabihin may cancer po ako? Thank God, hindi pa naman ito cancerous. Kaya lang masyado na itong malaki. Kaya iba na talaga ang kirot na nararamdaman mo sa puson mo. Dok, ano po bang dapat gawin ni Rose? Kailangan niya ng sumailalim sa isang surgery para matanggal ang malaking bukol na nasa ovary niya. At kailangan gawin yon sa lalong madaling panahon. Mamamatay po ba ako? Ano ba naman yung tanong mo, darling? Gusto ko lang naman malaman ng totoo kasi hindi naman lahat ng nasa surgery nabubuhay, di ba? Kaya, Doktora, sabihin niyo na po sa akin ng totoo. Pwede po ba ako mamatay sa surgery na gagawin sa akin? 95% ng mga patient namin na may case na kagaya ng sayo, nakakasurvive at nagiging successful ang surgery. Pero yung 5% po, namatay po ba sila? To be honest, hindi sila nakasurvive dahil nagkaroon ng complications sa ovary nila after the surgery. Sabi na eh. Mamamatay ako. Mamamatay ako, Noli. Hindi mangyayari yan, Rose. Magpakatatag lang tayo. Magiging maayos ang lahat. Magtiwala lang tayo kay na Doktora at sa Diyos. Sigurado ako na hindi ka nila pababayaan. Kaya huwag kang panghinaan ng loob, Rose. Naniniwala ako na magiging successful ang gagawin nilang operasyon sa'yo. Mama Mia, pagkatapos ng pagpapacheck up na ginawa ni Rose sa ospital ay naging tahimik siya sa pagbiyahe namin pauwi ng bahay. Kinakausap ko siya pero wala siyang imik sa buong biyahe namin. At nang makauwi na kami ay niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko sa kanya na magiging maayos ang lahat kaya hindi niya kailangang mag-alala o matakot. Doon na naiyak ang girlfriend ko at sinabi niya na natatakot daw talaga siya sa pwedeng masamang mangyari sa kanya. Natatakot daw siya na mamatay kung sakaling hindi maging maganda ang resulta ng surgery niya. Paano raw ang pangarap namin na magpakasal at bumuo ng pamilya kung sakaling mamatay siya? At kung magiging maayos naman ang surgery niya, pero tuluyan siyang mawalan ng kakayahan na mabigyan ako ng anak, tinanong niya ako kung iiwanan ko na raw ba siya ng dahil doon. Siyempre sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay hindi mangyayari yon. Hindi siya mamamatay at kahit anong mangyari ay hindi ko siya iiwan. Dahil hindi darating ang araw na mawawala at maglalaho ang pagmamahal ko para sa kanya. Mama Mia, pinaalam na namin sa mga magulang ni Rose ang tungkol sa kondisyon niya. Sinabi na rin namin na kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaagad namang lumuwas ang mga magulang ni Rose at nang makarating ang mga ito sa Maynila,
ay dun na namin pinagtapat sa kanila na nagsasama na kami sa iisang bahay. Pero sinabi ko sa kanila na sa mahigit 2 taon na pagsasama namin ni Rose, binigay ko ang lahat ng pagmamahal at respeto ko sa kanya. At kahit kailan ay hindi kami lumampas sa limitasyon namin bilang mag-boyfriend-girlfriend. Akala ko talaga nung una ay magagalit sa akin ang mga magulang ni Rose, pero sa huli ay nagpasalamat pa rin sila kasi inalagaan ko ang anak nila at nirespeto. Nagpasalamat din ako sa kanila kasi tinanggap nila ako bilang boyfriend ni Rose. Pagkatapos ng pag-uusap naming yun ay kaagad na inischedule at isinagawa ang surgery na kailangan ni Rose, Mama Mia. Darling, iaayos na kita ng higa mo para maging komportable ka. Napalitan naman na kita ng diaper saka ng damit mo. Sige, darling. Gusto ko na rin kasi munang matulog. Bubuhati na kita para maiayos ko na ang higa mo. Ayan, okay na ba yung pwesto mo? Ayos na ako rito. Kumain ka na ba? O nakapagpahinga kahit konti? Oo naman, tapos na, kanina pa. Talaga? Bakit parang mula nung matulog ako kagabi at magising kanina, hindi ka man lang nakapagpalit ng damit mo? Ganun talaga. Para konti lang ang laban kong damit sa bahay. Sorry, darling ha. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi hindi na kita natutulungan sa mga gawaing bahay. Naku, ayos lang yun. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong isipin yun. Alam mo naman batak tong katawan ko sa kahit anong klase ng gawain. O sige na darling, huwag ka nang umiyak. Magpahinga ka na muna. Okay lang ba kung lumabas ako saglit para kumuha ng kape? Oo naman, matutulog na lang muna din ako dito. Okay sige, babalik ka agad ako. Sige darling. Nagpapahinga na ba ngayon si Rose? Ay, tita, nandyan po pala kayo. Opo, matutulog daw po muna siya. Lumabas muna ako ng kwarto kasi kukuha po ako ng kape. Gusto niyo po ba? Ay hindi, ayos lang. Katatapos ko lang din na magkape. Upo muna tayo doon sa may upuan. Baka kasi may istorbo natin ang pagtulog ni Rose kapag pumasok agad tayo sa kwarto. Sige po. Alam mo, Nolly, sa totoo lang, hindi na namin alam ng asawa ko kung paano ka namin pasasalamatan. Hindi niyo naman po kailangan gawin yun, tita. Pero napakalaki ng naging tulong mo sa amin, lalo na sa anak kong si Rose. Tinulungan mo kami sa mga gastusin, tapos halos dito ka na sa ospital tumira para lang mabantayan at maalagaan siya. Dito ka dumidiretso mula sa trabaho mo, tapos uuwi ka lang saglit sa apartment para magpalit ng damit mo. Napakalaki ng sakripisyo na binibigay mo para sa anak namin, Nolly. Ginawa ko lang po ang responsibilidad ko bilang boyfriend ni Rose. Ayun na nga Kung hindi ka kasama ng anak ko, malamang hanggang ngayon ay pinoproblema pa rin namin ang asawa kong mga gastusin at ang pagbabantay kay Rose. Tsaka, salamat din kasi ikaw pa lang naging kasama niya sa lahat na naging check-up at test na ginawa sa kanya bago ang operasyon. Opo, hindi ko po talaga siya hinayaan na mag-isa. Alam ko po kasi na iyakin at medyo mahina ang loob ni Rose. Kaya hanggat pwede, sasamahan ko po talaga siya sa lahat ng oras. Tita, gusto ko nga rin po palang humingi ulit ng sorry sa inyo. Tungkol dun sa ginawa naming pagtago ni Rose na nagsasama na kami sa iisang bahay. Pero promise po, nirespeto ko po talaga ang anak ninyo. Kahit kailan po, hindi kami lumampas sa limitasyon naming dalawa. Ay, naku, huwag mo nang isipin yun, Nolly. Oo, aaminin ko na nagulat talaga kami ng asawa ko nung malaman namin ang tungkol sa pagsasama ninyo sa iisang bahay ni Rose.
Pero nasa tamang edad na naman kayong pareho. Tsaka may tiwala ako sa anak ko na hindi niya sisirain ang buhay niya. Kaya sigurado ako na tamang lalaki ang pinili niyang mahalin. Kasi kahit kami ng asawa ko, nakuha mo na rin ang tiwala namin eh. Ibig sabihin po, tanggap niyo na ako para kay Rose? Pagkatapos ng lahat ng sinakripisyo mo para sa anak namin, abay oo naman. Tanggap ka na namin ang asawa ko bilang parte ng pamilya namin. Maraming salamat po, tita. Promise po, hindi ko sisirain ang tiwala na binigay niyo sa akin. Iingatan ko po yun kagaya ng pag-iingat na ginawa ko sa tiwala at pagmamahal ni Rose. Salamat po talaga. Pinagtulungan namin ng gastos para sa operasyon ni Rose. Sa tulong ng naipon naming pera at ng pera ng mga magulang ni Rose, ay hindi na kami masyadong nahirapan sa mga gastusin. At kahit pa nasa Maynila lang din ang mga magulang niya, ako rin talaga ang nakiusap na payagan nila ako na ako ang mag-alaga at mag-asikaso kay Rose. Pumayag naman ang mga magulang ni Rose lalo na at kailangan din nilang umuwi minsan para asikasuhin ang iba nilang anak sa probinsya. Kaya ako na rin ang nagpapalit ng diaper at damit ni Rose pagkatapos na ituro sa akin ng nurse kung paano iyon gawin. Sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay naging successful ang surgery na ginawa sa girlfriend ko. Natanggal ang malaking cyst na nasa ovaryo niya at naging stable na ang lagay niya. Kaya lang ang sabi ng doktor, maliit na ang chance ni Rose na magbuntis. Sobrang nalungkot ang girlfriend ko pero sinabi ko naman sa kanya na may chance pa rin naman na magkakaanak kami. Yung maliit na chance na yun ang panghahawakan namin. At paglipas ng 1 taon, Mama Mia, ay sumubok kami ni Rose na gumawa na ng baby namin. Darling, kumusta? Nagmadali ako nung malaman kong nandito ka sa klinik. May masakit ba sa'yo? Mabigat ba yung pakiramdam mo? Nakakalakad ka ba ng maayos? Uy, darling, relax ka lang. Umupo ka nga muna ng maayos. Paano ako magre-relax? Bigla ka na lang tumawag kanina para sabihin na magpapacheck up ka ngayon kay doktora. Oo nga, pero hindi ko naman sinabi na magpanik ka. Nakakapanik naman kasi yung sinabi mo na kaya ka magpapacheck up kasi bigla ka na lang nag-spotting. Oo, medyo nakakapanik nga. Kasi 2 buwan na naman akong walang regla. Kaya nagulat din ako na makita ko na bigla na lang ako nag-spotting kanina. Pero ano raw bang dahilan ng spotting mo? Grabe ba ang lagay mo? Kailangan ba ulit na may gawing mga test sa'yo? Darling, ang sabi ko sa'yo, mag-relax ka na, di ba? Kasi naman hindi ko maiwasang mag-alala sa'yo. Nasaan na ba kasi si doktora? Bakit wala kang kasama dito sa klinik niya? Lumabas lang siya saglit, pero nakausap ko na siya kanina. Ibig sabihin, alam mo na ang dahilan kung ano yung nangyari sa'yo? Oo, pero hintayin na natin si doktora para mas ma-explain niya yung kalagayan ng katawan ko ngayon. Nandiyan na pala si doktora. Pasensya na, medyo natagalan ako sa pagbalik ko. Ayos lang po, doktora. Pero ano po bang lagay ng girlfriend ko? Seryoso po ba? May kailangan na naman po bang gawin sa kanya? Magiging okay naman po siya, di ba? Darling, kalma ka lang. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na mag-alala. Wala namang dapat na ipag-alala tungkol sa girlfriend mo. Paano pong wala? Nag-spotting nga po siya. Hindi naman po normal na nangyayari sa kanya yun. Pero normal yon para sa isang babae na nagdadalang tao. Ha? Ano pong sabi niyo? Tama po ba yung narinig ko? O nagkakamali lang yung tenga ko? Hindi ka nagkakamali kung ano man yung narinig mo. Pero di ba kayo na nagsabi dati na baka mahirapan na kami ni Rose na makabuo ng baby? Paano po nangyari yun?
Paano siya nabuntis? Oo, sinabi ko na maliit ang chance na mabuntis si Rose. Pero hindi ko naman sinabi na wala ng chance. Kaya congratulations, kasi sa wakas, magkakaanak na kayo. Doktora, maraming salamat po. Salamat po sa himalahan na to. Oh, wag ka sa akin magpasalamat kasi naging tulay lang naman ako sa pagbubuntis ni Rose. At ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang magiging anak ninyo. Kasi alam niya, nakarapat dapat kayo na maging mga magulang. Diyos ko, maraming salamat po. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Darling, magkakaanak na tayo. Magiging magulang na tayo at magiging isang totoong pamilya. Oo, totoo na to, darling. Totoong magkakaanak na tayo. At matutupad na rin natin yung mga pangarap natin. Napakabait talaga ng Diyos. Napakabait niya sa atin. Maraming salamat po talaga, Diyos ko. Salamat po. Mama Mia, ang balitang magkakaanak na kami ni Rose ang pinakamagandang balitang narinig ko sa tanang buhay ko. Bago ang araw na yun ay maraming gumugulo sa isip ko. Mga bayarin sa bahay, problema sa trabaho, traffic sa Pilipinas, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kung ano-ano pa. Pero lahat ng yun ay biglang nawala sa isip ko nang marinig kong sinabi ni doktora na magkakaanak na kami ni Rose sa wakas. At pakiramdam ko pwede na akong mamatay sa sobrang saya ko nung araw na yun. Pero syempre, hindi pa pwedeng mangyari yun dahil yun pa lang ang simula ng pagtupad namin ng mga pangarap ni Rose. Iyon ang totoong bagong yugto sa buhay naming dalawa. Mama Mia, pinaghandaan namin ni Rose ang lahat ng para sa gastusin sa kaniyang pagbubuntis. Ang mga vitamins niya, pagpapacheck up at kung ano-ano pa. Hindi kami nagkulang at sinunod namin lahat ng bili ng doktor sa amin. Natuwa kami kasi sabi ng doktor nang ma-ultrasound si Rose na malusog daw ang magiging anak namin. Sobrang excited na talaga kaming dalawa noon dahil sa wakas ay matutupad na ang isa sa mga pangarap namin. Nagplaplano na nga rin kami na tuparin ang iba pa naming pangarap. Isa na roon ang magpakasal, magkaroon ng sariling bahay at magkaroon pa ng pangalawa at pangatlong anak. Grabe Mama Mia, sobrang sarap talagang mangarap. Ito yung libreng bagay na masarap at hindi nakakasawang gawin. Mama Mia, nang dumating na ang araw na pinakahihintay naming panganganak ni Rose, ay magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko. Hanggang sa mga oras na yun ay hindi ako makapaniwalang magiging ganap na kaming mga magulang ni Rose. At habang naghihintay ako sa labas ng delivery room kasama ang nanay ni Rose, panay ang dasal ko na sana ay maging maayos ang panganganak ng pinakamamahal kong babae. Hanggang sa lumabas na nga ng kwarto ang doktor, dala ang isang mabuti at napakalungkot na balita. Malusog daw ang anak namin ni Rose. Kaya lang nagkaroon ng komplikasyon sa kaniyang panganganak. Nagkaroon siya ng excessive bleeding na naging dahilan ng kaniyang pagkamatay. Muntik ko nang masaktan ng doktor sa sinabi niya kung hindi pa ako napigilan ng nanay ni Rose. Sinabi ko na hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Nagwala ako sa galit hanggang sa napaluhod na lang ako at umiiyak. Hindi ako makapaniwala sa narinig kong yun, Mama Mia. Magsisimula pa lang ang kwento namin ni Rose. Kaya bakit kailangan kaagad siyang kunin sa akin ng Diyos? Aaminin ko na namuhi talaga ako sa nasa itaas ng mga oras na yon. Para bang napakadamot niya para hindi kami pagbigyan na maging masaya ni Rose. Parang ayaw niya kami na totoong maging maligaya.
Pero nang makita ko kung gaano kalusog at kaganda ang anak namin ni Rose ay binawi ko ang lahat ng masasakit na salitang binitawan ko noon. Humingi ako ng tawad sa pagkamuhi na naramdaman ko para sa Diyos. At sa kabila ng kirot na nararamdaman ko sa dibdib, ay nagawa kong tanggapin ang pagkamatay ng pinakamamahal kong si Rose. Siguro sadyang mahirap na tanggapin lahat ng mabibigat na pangyayari sa buhay natin. Pero palaging may dahilan para patuloy tayong umusad at magpakatatag. At para sa akin, Mama Mia, yun ay ang anak namin ni Rose. Tinupad ko pa rin ang pangako ko kay Rose at ang pangarap niya, Mama Mia. Binili ko ang pinakamagandang white wedding gown para sa burol niya. At sinigurado ko rin na siya ang pinakamagandang babae bago siya mailibing. Mabigat para sa akin ang araw na yun pero pinilit ko na lang tanggapin at patuloy akong nagpapakatatag. Ngayon, Mama Mia, ay may 9 na taon na rin mula nang namayapa si Rose. Ang anak ko ay nasa probinsya at inaalagaan ng mga magulang ni Rose. Buwan na naman akong umuuwi doon para dalawin siya at alagaan. Dahil alam ko na kapag magkasama kami ng anak ko, ay magiging masaya rin si Rose kung nasaan man siya ngayon. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa nitong sulat ko. At sana, marami pa kayong kabarangay na mahikayat na magpadala ng kani-kanilang nakaka-inspire na kwento ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Noli.